Magandang tanghali mga kabay. So ito yung pangalawa ko na approve, 39457 letter D. Still 670 pa rin, pero ang papalitan lang dito mga kabay ay isang element. So yan mga kabay, nakalas ko na yung screw niyan. Ay hindi pa pala. Ayan. So may humawak pa. At syempre tatanggalin natin yung tali niya. At yung element na luma. So dating gawin pa rin mga kabay. Kailangan kalasin natin to. Ayan, hugutin natin yung luma. Nakabit natin yung bago mga kabay. So ayan mga kabay, naikabit na po natin. Balik natin yung lock. Ayan. So sa pagkabit ng element mga kabay, ganun pa rin. Kailangan pa rin nating tawag nito, isa-isahin para hindi po kayo malito. Ayan. So bago nyo tanggalin mga kabay, tingnan nyo muna kung saan nakapwesto. Saan nakapwesto yung blue. Ayan. Saan nakapwesto yung red, tsaka yung puti. Ayan. So ganun pa rin ginagawa ko, isa-isa lang. Kung paano ko kinabit yung nauna na repair ko mga kabay na heat gun, ganun din po ang pagkabit dito. So una, tatanggalin natin yung hinang. Ayan. Para madali na lang po So hindi pa po mainit. Hindi pa nadala yung panghinang mga kabay. Hindi pa mahugot yung lid. So ayan mga kabay, nahugot na natin. Yung kulay puti, kulay pula naman ang isunod. Yan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hindi ko alam yung cellphone ko mga kabay, minsan umiitim siya tapos minsan liliwanag tapos didilim, hindi ko alam, baka sira na yung cellphone. So tiyaga-tiyaga lang muna tayo mga kabay habang wala pa tayong pambili ng bago na cellphone. So ayan mga kabay, nakalas na po natin. So unahin natin pag yung blue. So putulin na natin dito para hindi sagabal. Ayan, total sira na yan. Para madali po yung pagtanggal natin. So minsan talaga mga kabay, yan, tulad ng blue, kahit na hinang na natin doon sa pahigop natin, hindi pa rin talaga siya nakakalas. So kailangan pa rin ng uulitan. So yan mga kabay, unahin natin yung blue pagkabit. Ayan. Dito po yan nakakabit sa may variable heat nya. Ayan, yung tatlong wire na yan, merong dilaw, may red, tsaka black. Ayan. Dito po siya nakakabit banda. Lalagay na natin yung blue mga kabay. Ayan. So medyo ayaw niyang pumasok. Yun. So okay na mga kabay. Ang gagawin na lang natin dyan ay hinangin natin. Ayan. Okay na yung blue.
So yung red naman mga kabay, bandang gitna po yan ng PVC board. Ayan. So ganun din ito mga kabay, hindi pa rin siya nakalas. So hinangan natin ulit. Tapos kakayasin na natin dahil natanggal po yung kanyang board. Ayan. So yan mga kabay, lalagay na natin yung pula na wire. Ayan. Tutusok na natin siya at sabay hinang. Ayan. So yan mga kabay, sa mga gusto magpa-repair, punta lang po kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. Hanapin niyo lang po yung Powerman Hardware. Dito po ako pumapasok. So ang last mga kabay, yung kulay puti. Ayan. Yung kulay puti mga kabay, dito po yung nakakabit sa may black na wire papuntang switch. Ayan, yun po yung supply ng kuryente. So dito natin kakabit yung kulay puti. So yan mga kabay, ihinang na po natin. So yan mga kabay, okay na. Naikabit na po natin. So yan na mga kabay, natapos na po natin ikabit. So pagkatapos, kailangan natin syempre i-testing natin. Pero bago yan, ayusin muna natin yung wire. Ayan. Ayusin lang natin ito mga kabay bago natin i-testing. So yan mga kabay, naayos ko na po yung wiring nya. So iti-testing na po natin. Ayan, nakasaksak na po yan. So okay na siya mga kabay. Nagbabaga na po siya. So kailangan na nating isara. Ayan. Isara po na po natin nang matapos na po tayo. So ayan mga kabay, tapos na po. So maraming salamat ulit mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. At syempre baka naman pwedeng makahingi sa inyo ng isang subscriber sa aking YouTube account na Inom Tabay. So ayan, ulitin ko mga kabay, ang pinalitan natin ay element lang po. So maraming salamat. Bye bye.